Biglang nag-resign mga kababayan si Inday Sara. After na ma-demote si GMA doon sa Kongreso, biglang nag-resign dumistansya si Inday Sara. Ano niya, Mr. Maravillas, yung reading mo? Dumistansya o sumama? Ang ibig sabihin, hindi sumama pala. Hindi sumama si Inday sa maitim na plano ni GMA na nabukya. Before natin pong pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bayan na totoong-totoo, hindi fake news. Di ba niya, Mr. Maravillas, nilabel kang fake news ng TV5 at saka ng Rappler? Sila yung source niya. Yung gawain nila po, yun ang binibigay sa atin. Di man maniwala, yung mga nag-viral nga yung video ko. Di ba? Mas naniniwala sa atin yung mga mamamayang Filipino kaysa sa TV5. Mas marami pa yung mga followers pala natin, yung mga nanonood sa atin kaysa sa mga videos nila. Maraming salamat po. Hit the notification bell din po mga kababayan. Click subscribe muna and hit the notification bell. At like and share na rin po ninyo yung ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na i-escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy talaga yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayos. Ito mga kababayan yung statement na pinalabas ng Office of the Vice President. Biglang resign si Inday. Dumistansya po. Kasunod ng pagka-booking ni GMA kung saan mga kababayan dinemote as senior deputy speaker. Deputy speaker na lang siya, hindi na senior, pero senior citizen pa rin siya. Si GMA mga kababayan, sabi rito sa statement, "This is to announce my irrevocable resignation." Alagang irrevocable, wala na itong balikan. Diba? As Alakas CMD member, effective today. So, may relasyon niya yan, Mr. Maravillas, doon sa naging aksyon ng leadership ng Congress. Malamang, konektado doon sa nangyari kay GMA. I am grateful. By admission mismo ni Inday, pakinggan ninyo itong kanyang resignation. I am grateful to all the party members for the support that also once demonstrated that unity is possible to advance our shared dreams for our fellow Filipinos and our beloved country. Sabi ni Inday Sara, "Nothing is more important to me than being able to meaningfully serve our fellow Filipinos and the Philippines with President Ferdinand Marcos Jr. leading the way." So, dito siya sa kampo ng ating sa unit team. Kasi, di ba, may mga elementos po, may mga bad elements. May mga elementos ng kadiliman supporting Inday Sara siyempre. And nasa side siya ng kanyang tatay. Itong mga elementos na to ni Maudigs na gustong i-divide ang unit team para i-advance yung kanilang personal evil agenda po. Ayaw siguro nang patapusin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba yun ang mga lumilitaw? Una, ikodita yung
ikodita yung Kongreso, palitan si Romualdez as Speaker of the House, then isulong yung possible impeachment. Para mga kababayan, ang umupo, siyempre yung magiging beneficiary, si Inday Sara, being the incumbent Vice President. Ngayon, napag-isip siguro ni Inday na para niyang iba nangyayari dito sa baba. Hindi sumama. Kaya siya nag-resign. Di ba? Tama yung reading ko. Kasi kung hindi siya nag-resign, di ang ibig sabihin, approve niya kung ano yung galawan sa baba. Tama ba? So, comes this statement of Inday Sara. Nasabi niya, with President niya, Ferdinand Marcos Jr. leading the way. So, gusto niya pa rin na ang namumuno sa ating bansa, yung ating Pangulong BBM. Ayas. Di ba sama ang loob sigurado ng mga ng mga promotor nito, lalo na yung mga dilawang DDS at dilawang DDS vloggers. Di ba? Hindi niya pinatulan ni Inday Sara yung ating agenda na iluklok siya sa posisyon at i-cut short, mga kababayan, yung pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, sabi ni Inday dito, trust that word. May emphasis siya. Tiwalaan anya ninyo yung aking sinasabi. My commitment will be immutable. Hindi niya magbabago yung aking commitment of support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayas. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy, mga kababayan. At least for now. Tuloy-tuloy ang kanyang support. Kasi 1 year pa lang po. Siguro sa mga medyo malapit-lapit na. So sa isip siguro ng ating Vice President, bata pa naman niya ako. Pwede naman ako makapaghintay ng hanggang sa 2028. Then pag 2028, tatakbo ako as President. Tulad ng aking original plan sana. But this time, tapusin ko na lang ito para smooth sailing lang yung ating political career. At isa pa niya, baka hindi man tayo isupport ng 31 million voters na bumoto kay President Bongbong Marcos at sa akin kasi combined yon. But the majority of this 31 million, sa kanya 32 million the majority of this, mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters. Kaya siya nanalo kasi nakasakay siya doon sa mga Marcos loyalists. Di ba? Kung masiraan niya ako sa sa mga Marcos loyalists, biglang winidraw yung support sa atin. Tapos tayo sa ating plano sa 2028. Malamang ganon. So sabi rito, I am here today because of the trust of the Filipino people in me to lead and serve them in the country. And this cannot be poison. Sabi na, may lason po talagang may lason pong kumakalat. This cannot be poisoned by political toxicity or undermined by execrable political power play. So talagang may nangyayaring political power play po.
as of this time, mga kababayan. And hindi malayo na konektado doon sa nangyari kay little girl. Di ba? Kung saan, mga kababayan, kasama niya sa partido, sa Lakas CMD, and instrumental po sa sa pagkakaroon ng unit team. So sabi niya rito, I call on all leaders to focus on the work that must be done and leave a legacy of a strong and stable homeland. Shukran. Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education, May 19, 2023. So ito po yung mismong official statement na pinalabas ni Inday Sara. Paano yan, mga movements na nagtutulak kay Inday na let Sara lead? May mga ganon, mga kababayan. Noon, run Sara run. Ngayon, let Sara lead. Bukya kayo ngayon, masama yung loob ninyo kasi hindi kinagat ni Inday Sara yung inyong political agenda. Matagal-tagal pa kayo niya na maglalaway. Matagal-tagal pa kayo niya na masama yung loob at hindi makatulog sa pagkauhaw. Pagkauhaw sa kapangyarihan kasi iba yung nasa isip ni Inday Sara. Pasiguro kasi po si Inday, mga kababayan, di ano niya Mr. Maravillas ang tingin mo? Ako, ang tingin ko, iniintay lang niya, no? Ni Inday Sara, yung magandang pagkakataon. Para humiwalay, mga kababayan, depende yon sa political situation at depende yon sa magiging mga aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos in relation sa kung sino yung kanyang i-anoint pag malapit-lapit na po yung 2028 presidential elections. Di ba? Depende yon. At depende, mga kababayan, sa magiging galawan ni Super Ate siyempre. Ano yung mga political plans ni Super Ate? Si Super Ate ba ay may solusyon, ay tatakbo lang na Vice President ni Inday o lalaban, mga kababayan, bilang Pangulo ng ating bansa sa 2028? At depende din, mga kababayan, yon sa magiging acceptance ng mga mamamayang Filipino in the coming political surveys. Kung si Aimee Solution, Aimee Marcos, mga kababayan, will be, just like his brother, magiging rockstar. Di ba? At sa support ninyong mga Marcos loyalist. Ngayon, pag si Aimee Marcos, mga kababayan, mag-intensyon na tumakbo bilang Pangulo, hindi Vice President, kundi Pangulo, siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, alangan man si Inday Sara ang i-anoint. Di ba? Lalo pa yung tatay, mga kababayan ni Inday, hindi man in-anoint si BBM, kundi siniraan pa. Kaya lang, hindi umipikto, mga kababayan, yung paninirang puri ni Maudigs. Ngayon, pag nakita yon ni Inday, pag malapit-lapit na yung presidential elections, mga kababayan, at yung inclination ni Aimee Marcos is to run for president, hindi vice president ni Inday, ay kailangan na natin anya. It's time anya to break the silence and decide to say goodbye. Di ba? Ano tingin ninyo? Anong masasabi ninyo po sa ating mga analysis,
political analysis po. Pero ngayon, siyempre, napakatagal pa. Malayo pa, masyado. 5 years pa po. Makikita natin yung mga political alignments siguro after the midterm elections. Di ba? And makikita natin kung ano yung mga positions, yung mga tinatarget nila. So, babantayan natin po kung ano yung galaw ni Senator Amy Marcos. Ikaw niya, Mr. Maravillas, ano ang reading mo? Ang reading ko po, si Amy Marcos po, kita ninyo, very visible po sa kung saan-saan mga probinsya. Very active siya sa distribution, mga kababayan, ng mga tulong with DSWD. Hindi ninyo nakikita ang mga galawan? Ako ang tingin ko po, si Amy Marcos tatakbong Pangulo. At pag tumakbo si Amy Marcos na Pangulo, alangan man si Bungit po, isupport yung ibang tao. Di ba? Sabi ko nga po, blood is thicker than water. Lalo pa during the last election po, nahirapan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang nahirapan, pinahirapan pa. Na makuha po yung support ni Mau Diggs. Kahit na sumama na si Inday, hindi pa rin nakuha yung basbas, mga kababayan, ng dating Pangulong Mau Diggs. Hindi nakuha ni Bongbong Marcos. Ito, mga analysis ko man lang po. Now, bakit ko po sinasabi na si Amy Marcos malamang tumakbo, hindi Vice President, kundi Presidente? Because of her age po. Medyo matanda na po. Matanda kay Kwan super ate nga Matanda na po. Pag another 6 years pa po yung kanyang ang kanyang hihintayin, siyempre yung physical health niya hihina niya. Tapos yung political situation hindi pabor sa kanya. Bakit? Yung sitting president will be Inday. Alangan man siya ang i-endorse ni Inday pagdating ng oras. Yan ang mga mindset ng mga politiko. Siyempre, somebody, mga kababayan, baka sa susunod na election, midterm election, somebody from the siblings of Duterte tumakbong senador in preparation sa presidential bid in the future. Di ba? So yun ang titingnan siyempre, both by the Marcos camp and by Duterte, by Inday Sara. Lalo na siyempre si Amy Marcos. Hindi yun paintulutan, mga kababayan, ng kanyang mga political advisor. Ito na niya yung pagkakataon mo kasi ang nakaupong presidente, kapatid mo, ayaan mong umupo si Inday. Pag upo ni Inday, what if tumakbo ka na Vice President Inday, nanalo kayong dalawa. Inday Sara, President, Vice President, ikaw. Pagdating ng oras, ikaw yung i-anoint ni Inday Sara na susunod na Pangulo ng bansa. Malamang niya hindi. Like father niya, like daughter. Siyempre yun ang sasabihin ng mga political advisors. Pag-aralan mo anyang maigi. Amy Marcos. Si Inday niya sumama kasi alam niya na hindi siya mananalo as a presidential candidate. Kasi, sabi nga natin, mga kababayan, ang nagpanalo kay Mau Diggs, mga Marcos supporters. At kung bakit, mga kababayan, ang boto ni Inday mas lamang kay Bongbong Marcos. Kasi yung mga supporters ni Inday, mga kababayan, hindi man bumoto kay Bongbong. Si Kwan lang po ang binoto, si Inday. Yung presidente nila, hindi man si BBM. Yung iba, si Isko. Yung iba, si Lenlen. Di ba? Pero kung tuminakbo bilang Pangulo,
si Inday malamang talo. Makikita po natin sa mga crowd, sa mga kampanya, mga kababayan. Di ba minsan po magkahiwalay sila sa pagkampanya to maximize the, yung panahon na marating yung lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Pag si Bongbong Marcos ang nandun sa isang lugar, talagang rockstar po. Kahit wala si Inday. Pero pag si Inday lang po, konti lang po, mga kababayan, ang mga tao sa crowd. Anong ibig sabihin nun? Mr. Maravillas niya, yung mga analysis mong yan, pwedeng umusok na naman yung mga dilawang dilawang DDS. Kaya nating umusok sila. Importante yung ating mga analysis po dito, truthful, realistic po. Yan niya, Mr. Maravillas, sa tingin mo, sino yung dapat na tumakbo sa 2028 election? Si Aimee Solution po. Kasi may solusyon siya. Saka, pure blood Filipino, maharlikan. Kaya, I am for Aimee Marcos kung tumakbo siya bilang Pangulo ng ating bansa. Sino niya yung Vice President? In case, si Martin Romualdez, maganda yung tandem, mga kababayan. So, Aimee Marcos for President, Martin Romualdez for Vice President. Sa opposition o kung sino pa na partido, bala na rin sila. Hindi na ako magme-mention kung sino-sino pang tao. What? Di ba? Yan po, para tuloy-tuloy yung mga nasimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayos? Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.